Uminom ka muna ng tubig. Anong sinabi mo kanina? Isa kang nutrisyonista, hindi ano? Ano yun? Wala. Nutrisyonista ka talaga? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Sandali lang. Ipapakita ko sa'yo ang certificate ng malalaman mo. Wag na, pinagkakatiwalaan kita. Dahilan talaga sa pangalan kaya nagdududa ako. Kung ganun, pwede ba akong pumirma ng kontrata sa iyo? Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Maliban sa paghahanda at sa pagluluto sa akin ng 3 pagkain sa isang araw, kailangan mo rin akong samahan matulog. Anong ibig mong sabihin? Diba sabi mo noon tutulungan mo akong ayusin ang kalusugan ko? Hindi mo naman siguro alam ang tungkol sa insomnia ko, di ba? Alam ko, pero kung ganun ka-serious ang insomnia, Sa nakalipas na taon, bihira ako makatulog. Pero nang gabing kasama kita, nakatulog talaga ako hanggang madaling araw. Gusto kong malaman ang dahilan. Huwag magkamaling intindihin. okay. Ngunit ito ay nangangailangan ng mas maraming pera. Pero dapat legal tayong kasal. Kung gusto mo akong matulog, matutulog ako. Maaari pa rin kumita. Magkano ang gusto mo? Magkano? Ganito, maliban sa pera na dapat ibigay sa iyong kumpanya, bawat quarter, bibigyan kita ng 5 milyon. Okay, 5 milyon. Sasabihin kong assistant ko na pumunta sa kumpanya mo para pumirma ng kontrata. Kasabay nito, isa pang kontrata ang gagawin kung maginhawa. Lumipat dito ngayong gabi. Sige, salamat, bossy. Madam. Madam. Tita Wang, magpapakilala lang. Ito si Monsieur, ang nutrisyonista na inimbitahan ko. Simula ngayon, ang aking 3 pagkain sa isang araw, siya lang ang may hawak. Hello, Tita Wang. Humingi ng tulong sa hinaharap. Master at Madam, anong laro nila? Ano pa bang pangangailangan mo? Halika dito. Matama din ang paglabas ng ulo mo. Nakakuha din ng suntok ang pag-iwas. Sige, lumabas ka na dito. Anong ginagawa mo? Hindi ba gusto mo akong matulog sa'yo? Nandoon ang posisyon mo. Huh? Hinayaan lang kitang matulog dito sa kwarto ko. At sa tingin mo ang ibig sabihin nito ay magkasama tayong matulog? Ay, hindi pagkakaunuan. Bakit hindi ito gumagana? Hindi ba dapat yakapin at matulog? Subukan natin. Bakit nandito ang lalaking ito? Bakit ka na sa mga braso ko? Dapat ako nagtatanong nito sa'yo. Bakit ka pa nakahiga sa sofa at nakayakap sa akin? Malamang dahil sa sleepwalking. Sleepwalking? Bakit nakakaya ka pa dyan? Bilisan mo paglabas para maganda ng almusal. Alam ko. Bossy, pwede ka na mag-almusal.
Hindi komportable ang unan ko. Ngayon, tulungan mo ako maghanap ng ibang unan. Sige, bossy. Ano? Ang handbag na nakakahalaga ng 1,000,000? Yehan, bigyan mo ako ng unlimited card. Bibili ako ng kahit anong gusto ko. Oh, magandang pakikitungo sa'yo ni Bossy. Pagkasabi nun, umuwi na ba si Bossy? Hey, Shenshen. Matagal na kayo engaged ni Bossy. Kailan ka ikakasal? Sa abot ng aming makakaya, hintayin na lumipas ang abalang panahon na ito. Ihanda ang kasal namin. Iimbitahan ko kayo, guys. Totoo ba yan, Shenshen? Kaya ihiling sa iyo ng kaligayahan? Pero pagdating ng kasal, kailangan mo pa rin ako ipapakilala kay Bossy. Oo naman, mabuti kaming magkapatid. Kung may magandang pagkakataon, syempre naiisip ko kayo. Shenshen, ang galing mo talaga. Yes, Shenshen, lumabas muna kami at hihintayin kita. Okay. Bakit hindi ko alam na ikakasal ka na kasigihan? Bakit hindi ko alam na ikakasal ka kasigihan? Ikaw? Bakit ka nandito? Narinig mo rin lahat? Hindi ba totoo na kapag nangyayabang ka, hindi ka matatakot na ma-expose? Hindi ka siniseryoso ni Sigihan, maghihiwala din kayo. Akala mo siguro hiwalayan ko na siya? Titingnan ka ba niya? Dati ayaw mo siyang pakasalan. May kakaiba daw siyang sakit at pangit. Sabi niya hindi ka niya deserve. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng mga salitang ito? So, anong nangyari? Sinong makakapagpatunay na sinabi ko ang mga salitang ito? Yan, Namshing. Nakikita kita. Natatakot ka na kunin ko si Seihan. Di bale, ang posisyon ni Mrs. C ay mahalaga kung ano ang sasabihin ng lahat. Hindi. Payo ko sa'yo, dapat pag-isipan mong mabuti. Sabi mo ikaw si Mrs. C at nagyayabang sa lahat. Ano kay ang mangyayari na kung malaman ni Seihan? Master He, gusto mo pa ba si Namshing? Matutulungan kita. Sino nagpapaalala sa akin? Oy, inaw siya. Bossy, sleepwalking na naman. Hindi ka pa natutulog. Natutulog pero hindi malayang ang tulog. Ikaw, Gusto ko lang subukan mo para sa akin. Kumusta ang bagong una na ito? Mga walang kwentang bagay na hindi ko gagamitin. okay, kaya tutulungan ko si Bossy. Bukas ay ipapaalam mo kay Bossy kung paano ang karanasan. Magandang gabi, Bossy. Tawat matulog ka na rin. Seihan, napakadali ba ng mga pangako sa pagkabata? Kaya kalimutan mong hindi na bawal na nakapangyarihan ito. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik mula sa Wenching. Magpakasal tayo. Hintayin mo akong bumalik at saka tayo mag-uusap. Natanggap mo ng aking singsing. Bakit gusto mo pang balikan ang salita mo? Huling beses binigyan mo ako ng barok ka. Matagal nang sira. Pagkatapos ay maghihintay hanggang ako ay bumalik. Ibigyan kita ng tunay na singsing. Hanggang doon, huwag kang magsisisi. Okay, sabi mo eh.
Madam Missy, anong ginagawa mo dito sa kusina ngayong gabi? Si Bossy pumunta sa handaan ngayong gabi. Siguradong umiinom ng alak. Nagluto ako ng hangover soup para sa kanya. Oh, napakabait mo kay Master. Hello? Dalhin mo sa akin ang mga dokumento sa desk sa study room. Sige. Sige, hintayin mo ako. Nabalitaan ko na nalabas si Han sa party na ito. Napakahirap para sa akin na makuha ang imbitasyon ito. Ngayon dapat natin siyang talungin. Hello, miss. Ipakita mo ang iyong invitation letter. Wala akong imbitasyon. Paumanhin, hindi ka makakapasok kung walang imbitasyon. Pumasok lang ako para ihatid ang mga dokumento. Lalabas na ako. Papasukin mo na ako saglit, ha? Paumanhin, kung wala kang imbitasyon, hindi kami papayag na pumasok ka. Ye Namsheng? Bakit ka nandito? Sino ang taong ito? Nakalimutan kong magpakilala. Ang taong ito ay, ito ang aking kapatid sa ama, si Ye Namsheng. Siya ang nakababatang kapatid na babae na mahilig sa... Hey! Kapatid, bakit ka nandito? Bakit tumatakbo ka dito ng ganitong suot mo? Hinihintay ka. Hinihintay mo ako? Kapatid, hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon? Tama ba? Obvious namang magkapatid. Pero iba talaga. Shen, sigurado ka bang biological sister mo ito? Pero bakit? Ibig parang yaya. Para ka talagang yaya. Opinion ko lang yun. Yaya ko yan. Mas magandang damit kaysa sa kanya. Lahat, tumigil na kayo sa pagsasalita. Aking Namsheng, napakabuti niyan. Nakapasa lang siya sa kanyang nutritionist certification exam. Ngayon, siya ay isang senior nutritionist. Sikat na sikat sa industriya. Nutritionist? Iyan ay magandang sabihin. Ngunit hindi ba isang yaya ang nagsisilbi sa iba? Kahit ano, hinya din siya. Pero gumagala hanggang sa maging yaya. Joke ba yun? Itinanganak mula sa iisang ama, ibang-iba ang distansya. Ang amin ni Shen, engaged kay Bossy ng unang mayamang pamilya sa Wensheng. Itinuturing siya ni Bossy na isang kayamanan. At ikaw, isang hamak na yaya. Siguro, wala ka pa siguro ng disenteng boyfriend. Tama, hindi lahat ay kasinswerte ni Ye Shen. Pwede ka magpakasal sa asawang tulad ni Boss 2. Ye Shen, asawa mo ba si Ye Han? Sigurado ka? Sa Wensheng na ito na hindi alam tungkol sa kontrata ng kasal, si Ye Han ay hindi asawa ni Shen. Baka asawa mo yun. Hindi niya deserve. Ano ang mayroon ka na karapat-dapat isang hibla ng buhok ni Shen? Kahit si Ye Han ay bulag, hindi niya magagawa. Tulad ng taong katulad mo. Okay, lahat mangyaring tumigil sa pagsasalita ng ilang mga salita. Kapatid ko siya. Abangan mo siya. Ngayon, ang mga taong dumadarating sa party ay napakayaman at maluho. Huwag mo siyang ihalo. Sa oras na iyon, nasaktan ng kilalang bisita, hindi mo masisisi. O maglagay ka ng karatola. Nakasulat bilang yaya at aso, bawal sa loob. Hindi ba personal assistant niya ni boss? Shen, may pinapadala ba si Bossy para sunduin ka? Miss Namsheng, kinilang ako ni Bossy para sunduin ka. Sa tingin ko, hindi ako pwede makapasok. Miss Namsheng, anong nangyari? Wala akong imbitasyon. Tsaka katulong lang ako. Hindi nararapat para sa akin na pumunta doon. Kalokohan. Si Miss Namsheng isang kilalang panauhin sa amin ni Bossy. Kayo na nagsasalita ng walang saysay. Miss Yi, sana alam mo ang destinasyon mo. Huwag hawakan ng limitasyon ni Bossy. Miss Namsheng, maligayang pagdating. Shen, di ba sabi mo mahal na mahal ka ni Bossy? Bakit ka kakausapin ng personal assistant niyang ganyan at kinuha rin ang kapatid mo? Hindi ko talaga inasahan yun, kapatid ko. Actually, gusto niyang isama si Tuway Han. Shen, tungkol saan ba ito? 2 araw bago
Umasa ang aking ama na nadalhin ko ang kapatid na babae upang magkaroon ng higit na pagkikipag-ugnayan kay si Ihan. Sa totoo lang, sana talaga makapunta si Papa sa Waihan. Batay sa ano? Ang ngayon na kababatang kapatid ay kadalasang gustong-gusto kang iboli at kunin ang iyong mga gamit. Gusto na rin ibigay sa kanya si Bossy. Ito ay hindi patas. Okay, Shenshen, huwag kang malungkot. Kung maglakas loob siyang kunin ang iyong Bossy ngayon, tuturo namin siya ng leksyon. Salamat sa lahat. Tara na. Bossy, iyong mga dokumento. May kailangan pa ko kasi kasuhin. Babalikan kita mamaya. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Sige. Mr. He, ang pagkakataon ay dumating. Ipapadala ko sa iyo ang edukasyon. Pumunta ka na dito. Maghintay. Ilagay mo ito sa alak. Pagkatapos, ay humanap ng pagkakataong magdala ng alak sa dalaga. Nakatayo na sa tabi ni Bossy. Pagkatapos, ay hayaan siya uminom ng alak na iyon. Naintindihan? Pero wala akong chance dala siya ng alak. Paulit-ulit mong sinasabi na ang alak na ito ay inihanda, particular para sa kanya ni Bossy. Nakikita ko kasing gusto niya si Bossy, hindi naman siguro ako tatanggi. Huwag kang mag-alala, hindi kita mamahalin pagkatapos ng trabaho. Hello, itong alak ay sadyang pinili ni Mr. C para sa'yo. Bakit tinatawag ka ni Mr. C? Para bigyan mo ako ng alak na to? Sabi ni Bossy, may mababang alcohol content ng alak na ito. Kapag uminom ka, hindi ka malalasing. Ganoon ba yon? Salamat. Doon ka na lang sa waiting room. Halos tapos na. Ahem. Yan, Namshing, anong ginagawa mo dito? Bakit kaya natatakot? May ginagawa ka ba laban sa iyong konsensya? Anong pinagsasabi mo? Anong kinakatakutan ko? Nakita ko lang na pinangungunahan ka sa katulong ni si Yehan. Kaya medyo nagulat ako. Hindi ko alam kung anong mga trick na ginagamit mo. Hindi ako low class na taong tulad mo. Pero sa totoo lang, curious din ako. Nakita niyo na sobrang intimate namin ni Bossy. Pero wala akong reaksyon. Kaya parang yung posisyon bilang Mrs. C, parang malabo. Ang posisyon ni Mrs. C ay orihinal na akin. Ang taong ma-engagement kay si Yehan ay ako. Pero hindi na yun ngayon. Ikaw ang una na pabay sa kanya. Si Yehan ay nagpadala ng petisyon sa diborsyo. Walang hiya ka bang kumakapit sa kanya? Iyan, Namshing. Paano ka magiging nakakapalang balat? Itawan mo ako! Oh, kapatid ko. Bakit ang pabaya mo? Sa tagal ng panahon, natumba ka. Bastos talaga. Sa ganitong sitwasyon, bastos ang pagbagsak. Pero sa lalong madaling panahon, magiging mas bastos ka kasi sa akin. Bakit naiinitan ako? Kung mayroon kang anumang mga problema, maaari mong kontakin ng aking katulong. Kung sugatan ka, bayaran ko. Bossy, naghahanap ka ba ng babaeng makakasama? Alam mo ba kung nasan siya? Ngayon na lang siya nakita. Sabihin mo. Ngayon na namin siya nakita. Nakaladkad ang isang lalaki sa isang kwarto sa itaas. Ituro niyo sa akin ang daan. Natatakot ako para kay Bossy. Napakatapang. Paano kung pumunta tayo at tingnan? Tara. Mahal,
Dadaling kita sa mga ulap. Oh, bakit hindi sila close? Ako o si Sihan? Sino ang mas malakas? Napaka-charming mo. Napakasama nito. Pumupunta dito para agawin ang mga masasamang bagay. Ito ay walang hiya. Grabe rin yung mga tao sa loob. Anong ginagawa mo? Sino nagpapasok sa'yo dito? Anong ginagawa niyo ditong dalawa? Shen, ikaw? Bakit ka nandito? Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito. Hindi mo alam? Ngayon ko lang narinig na sobrang saya mo. Hindi totoo yan. Ako, isang baso lang ng alak ang ininom ko. Pagkatapos noon, ay wala na akong maalala. Ihan, kailangan mong maniwala sa akin. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Kahit anong gawin mo, ay walang kinalaman sa akin. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Wala akong pakialam. Nasaktan ako. Oo, tiyak na may gustong saktan ako. Ang baso ng alak, nilagyan siguro yun ng gamot. Para hindi mo ako maintindihan. Ihan! Anong meron? Ito ay... Ikaw? Ikaw yun! Tiyak akong ikaw yun. Sheng, isa kang kasuplan-suplan na tao. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Dumaan lang ako. Naglakas loob ka bang sinungaling? May droga siguro sa alak na binigay mo. Sheng, bakit gusto mo ako saktan? Hindi ko alam sinasabi mo. Bossy, bakit ka nandito? Hinahanap kita. Hinahanap mo ako? Hindi sa lalong madaling panahon. Uwi na tayo. Sobrang walang hiya. Hindi ko pwedeng umalis. Sheng, talaga sinasadya mo ito. Bakit mo ito nagawa? Sinundan niya si Bossy. Paano siya mag-aalaga sa iba? Mga kabataan talaga ngayon. Shen, mali ang pagkakaintindi ni Bossy sa'yo. Sheng, nakulong ako. Lahat dahil sa'yo. Nakipagsabuatan ka kay Sheng, iba? Tumigil ka. Intindihin mo naman. Lahat ng plano kahapon ay ikaw nag-ayos. Tinawagan mo ako. Akala ko ginamit mo si Sheng bilang pain. Ang layunin ay matulog sa akin. Umalis ka! Kagabi, napakahusay mong gumanap. Ikaw! Shen, ayos ka lang ba? Sheng, talagang bibigyan kita ng aral na hindi mo malilimutan. Oo, nasa aking pare ang larawan mo sa ulang pagkakataon. Bakit nasugatan ng mga binti mo? Aksidenteng nahulog. Bossy. Huwag kang gumalaw. Subukan mong tiisin ang sakit. Bossy, salamat sa araw na ito. Kung gusto mo talaga magpasalamat sa akin, huwag kang tumakbo. Ngayon hindi ko sinasadya ang maging... Ano? Walang problema. Bossy, nawala ang sakit. Salamat. Bossy. Okay ka lang? Ayos lang. Alis muna ako.
Okay. Ngayon na ba niya ako gusto halikan? May bad breath ba ako? Hello? Umuwi ka na kaagad! Tignan mo! Tignan mo kung ano yan! Ito? Kaya pala gusto mong hiwalayan si Siyehan dahil may iba kang lalaki. Hindi naman ganyan, Papa. Wala akong ginagawa masama kay Siyehan. Ang mga larawan ay peke dahil ang kuha ng litrato ay sadyang pinili. Kung peke, kaya bakit gusto ni Siyehan na magdiborsyo? Isa pa, sinasabi ko sa'yo na pakasalan mo si Siyehan para mamuhunan sa pamilya Ye. Bakit hindi mo ba ito nagagawa? Pa, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Bigyan ka ng sapat na oras. 3 araw. Bigyan pa kita ng 3 araw. Gusto kong makita ang ilang milyon. Kung hindi, pipirmehan kita sa pagtanggi ng paggamot sa nanay mo. Pa, sana ako kikita sa ganitong kaikling panahon. Hindi ko alam. Bibigyan kita ng 3 pang araw. Kung wala kang pera, hindi ko na tinatrato ang nanay mo. Pa! Anong meron? Napagalitan na naman ni Papa. Naglalaro ka na naman, di ba? Yun ang shame. Kumpara sa ginagawa mo kagabi. Kaya anong lahat ng ito? Sabi ko, hindi ko pa nagagawa. Yan ang shame. Itigil mo ng pagpapanggap. Kung hindi ikaw, sino? Maglakas loob ka bang tumanggi? Nilagyan mo ng drogang alak ko. Baliw ka ba? Isa pa, wala akong lakas ng loob na kumuha ng gamot na inon. Yan ang shame! Bossy, malino na naimbestigahan ang nangyari kagabi. Si Miss Yi Shenshen at Mingzu ang naglalaro. Anong sinasabi mo? Yi Shenshen? Ito ay dahil sa iyong nominal na asawa, si Miss Shen. Gusto niyong uminom ng gamot si Miss Namsheng. Hayaan siya magkaroon ng problema kay Mingzu. Pagkatapos ay dalhin ka upang makita. Ngunit sa kabutihang palad, hindi na rin lang si Miss Namsheng. Walang hiya. Bossy, sa pagkakalam ko, si Miss Yi Shen ay nasa labas. Ginagamit ang kanyang posisyon bilang iyong asawa para gumastos ng pera sa pabibili. Sa lalong madaling panahon ay ipagdiriwang ang kasal. Mukhang masyado akong maluwag sa kanya. Xiaoxi, ang taong nagkipagtulungan kay Ye Shinshin kagabi. Ayoko makita siyang lumabas sa Wenxing. Naiintindihan ko, Bossy, yung babaeng yun. Kung tumanggi pa rin siyang hiwalayan, ipala mo sa kanya. Kung hindi pa rin siya pumirma sa diborsyo, pagkatapos ay malulugi ang pamilya niya. Oo, lagi siya kumakapit sa pamilyang Si. Sa tingin niya, karapat-dapat ba siya nun? Galit na galit siya sa pamilyang Ni. Kung ipapaalam mo sa kanya ang tungkol sa 5 milyong doon, hindi. Kailangan ko mag-isip ng paraan para sa sarili ko. Bossy, magluluto ako. Ito lang naiwan ni Lola para kay Nanay. Bibili muna tayo ng gamot. Bumalik ka na ba? Anong ginagawa mo? Wala lang. Nag-surf lang sa web. Wala ka bang overtime ngayon? Kinansel ang conference. Bakit? Inaasahan mo bang mag-overtime ako? Wala, nagtatanong lang. Hindi pa naman maaga. Maghugas na muna ako ng mukha. Pawn shop.
Sobrang kapos sa pera. Hindi ka pa natutulog? Yan ang Sheng. Kulang ka ba sa pera? Lagi akong kapos sa pera. Hindi mo pa ba rin balang, bossy? Binigyan kita ng napakaraming pera. Hindi pa ba sapat ang paggagastos mo? Ano? Ang ibig sabihin ng sinabi mo, gusto mo ba akong tasan? Magkano ang gusto mo? Magkano kaya mong ibigay? Hanggat gusto mo, ibibigay ko. Maraming salamat sa mga hangarin mo, bossy. Ngunit hindi ko kailangan ito. Sapat ang binigay mo sa akin. Magandang gabi. Mas mabuti pang magsanla ng gamit kaysa manghiram ng pera sa akin. Abisuhan ng mga pawn shop, huwag hayaang magsanla si Yen ng siyam ng anuman. Go! Manggisip ka naman. Umalis ka na, huwag mo akong abalahin. Hindi namin tatanggapin, maaari ka nang umalis. Kapag sinabi kong hindi ko tatanggapin, hindi ko talaga tatanggapin. Tingnan mo. Alis, 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 alis. Ito na ay kaanim na tindahan na nagre-reject sa akin. Baka hindi ako tutulungan ng Diyos. Tumingin ka sa dinadaanan mo, bulag ka ba? Kalimutan mo na. Baka abnormal ang pag-iisip sa kanya ng ganyan. Hindi normal ang pag-iisip mo. Yan ang Sheng. Bakit siya pumunta sa isang pawn shop? Hindi dahil sa kanya. Kaya ang pamilya He ay hindi apektado ng pamilya Si. Pinilit niyang magbangkarote. Nagbangkarote ang pamilya niya. Gusto mo bang isangla yung item, di ba? Oo. Ano ang gusto mong isangla? Isang piraso ng jade. Tatanggapin mo ba? Oo, ipapadala ko lang sa iyong address. Pumunta dito at pag-usapan natin ng mga detalye. Sige, salamat. Punta ko agad, hintayin mo ko saglit. Bossy, hindi okay. Nawawala na naman si Miss Namsheng. Gising ka na ba? Mingzu. Bakit ikaw? Tagal na nating hindi nakikita. Matagal na? Bakit ko naalala? Nakita tayo 2 days ago. Ye Namsheng, masyado akong mababa sa tingin mo. Sa hindi inaasahan, mayroon ka rin ilang mga trick. Umaasa kay si Yihan, tapos siniram ang kamay. Sirain ang pamilya niya! At sirain ako! Natutuwa ka ba? Hindi ko alam pinagsasabi mo. Hindi ko ginagawa ang sinasabi mo. Basta sabi mong hindi gagawin. Ibig sabihin hindi mo gagawin. Itinali kita ngayon para hindi ka makinig sa kung sino man. Ngayon, makinig ka sa akin. Sabihin agad kay si Yihan na hanapin ka. Masyado mo ako pinapahalagahan. Hindi ko matawagan si Seihan. Itinali na kita at nagsasalita ka pa rin ng walang kabuluhan. Hello, Boss Zhu. Ako si Mingzu. Ayaw mo makausap ako? Hindi ako interesado sa pangangalakal mo. Talaga? Sabihin mo na! Parang walang kwenta kung panatilihin ko si Ye Namsheng. Papatayin ko na lang siya. Papatayin ko na lang siya. Nasaan ka? Inabandonadong pabrika ng chemical sa suburb. Gusto kitang makita sa 1 minuto. Tandaan mo, mag-isa ka. Kung hindi, hindi ako sigurado kung anong mangyayari. Seihan, wag! Tumahimik ka nga! Bastos ka! Si Bossy ay maagang dumating, ha? Hindi ko akalain na ganito pala ang alindog ng asong ito. Naging sanhi ng pagmamadali ni Bossy. Tumakbo ka dito ng ganyan. Ginagawa ko lang hinihiling mo. Hayaan mo na siya! Huwag kang magmadali, Bossy. Okay lang napakawalan siya. Ngunit, kailangan mong makakuha ng kapalit. Sa tingin mo anong batayan ang gugustuhin kong makipag-usap sa iyo? Base sa padalos-dalos mo ugali! Ngayon, kung hindi ka nakikinig sa akin, dapat siyang mamatay.
Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Ilipat mo sa akin ang kontrata ng Seishi Group. Sinira mo ang He family. Kailangan mong ibigay sa akin ang iyong kumpanya. Gusto magkaroon ng Seishi Group? Kaya kong ibigay sa'yo. Kaya mo bang hawakan? May hindi ko mahahawakan? Hindi kita kailangan... Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Si Han, isa kang hatak. Naglagay ka ng bitag para sa akin. Kung may lakas ka ng loob, bitawan mo ako! Okay ka lang? Tara na. Doktor, kumusta na siya? Hindi malubhang nasugatan. Kaunting injury lang yan. Maglagay ng gamot at magpahinga ng ilang araw. So, kung wala na problema, mauna na ako. Salamat, Doktor. Salamat, Doktor. Kung may anumang problema sa hinaharap, mangyari makipag-ugnayan sa akin kaagad. Teka, anong gagawin mo? Gusto ko lang magpalit ng damit. Sandali lang, ako nang kukuha para sa'yo. Hindi na kailangan. Humiga ka dyan. Huwag mo na akong paulitin. Nasaan ang mga damit mo? Maleta sa katabing kwarto. Nag-asawa na siya? Bossy, nahanap ko na ba? Kinasal ka na ba? Paano niya nalaman? Tama, nasa malita ang marriage certificate. Kaya, alam niya asawa niya ako. Ngayon, alam mo na, kaya tayo... May asawa ka na. Ito'y tungkol sa pagtulong mo sa akin ng isang gabi. Hindi ba alam ng asawa mo? Ngayon, nandito ka na naman para alagaan ako. Wala ba siyang pakialam? Hindi niya alam, pinapakasalan ko siya. Alam niya, pero wala siyang pakialam. Sa tingin ko, tuwang-tuwa din siya. Hindi maganda ang relasyon yun ng mag-asawa. Wala siyang nararamdaman para sa akin. Bakit hindi ka magipaghiwalay? Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo. Hindi posible ang diborsyo. Lahat may mga hindi maiiwas ang dahilan. Ngayon, hindi ko na kayang hiwalayan. Walang pakialam sa kanya ang lalaking yun, pero hindi pa rin niya binibitawan. Ganyan niya kamahal ang asawa niya. Dapat makipag-divorce ka. Bossy, nutritionist mo lang ako. Masyado mo akong inaasar, di ba? Ibig bang sabihin gusto mo na ako? Sheng. Huwag masyadong mangarap. Nag-aalala lang ako sa babaeng may asawa. Mabuhay kasama ako buong araw. Takot sa hindi pagkakaunawan ng iba. Nakaka-apekto ito sa aking imahe. Siyempre hindi niya ako gusto. Hindi ko hayang maapektuhan mo ako. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman kung ganyan. Isang araw na lang ang deadline ay binigay sa akin ng tatay ko. Dapat kumita ng pera. Saan ka pupunta? Kailangan ko nang umuwi. Anong meron? Hindi makapagitay na umuwi at makita ang iyong asawa. Hindi, may emergency ako. Ganyan ka na naman. Bakit lalabas ka pa? Hindi ka makakapunta. Bossy, ibaba mo ako. May gagawin talaga ako.
Kung may tatrabahuin ka, sabihin mo lang sa akin, gagawin ko ito para sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Salamat. Kaya huwag kang magmadali. Tapos dito ka lang. Maghintay hanggat sa ito'y ganap na gumaling at pag-isipan nito sa ibang pagkakataon. Hello, Fonsha. Kahapon tumawag ako sa telepono. Sinabi ko na gusto ko isang laang piraso ng J na iyon. May gagawin ako at hindi ako makakapunta ngayon. Maaari nating gamitin ang online na pamamaraan.